hayop na nakatulong ng mga magsasaka sa pagsasaka at pagbubungkal ng lupa. Ang tamang sagot ay kalabaw. Mahusay. Pangalawa, uri ng hayop na tinaguri ang matalik na kaibigan ng tao at kalimitang nagsisilbing bantay ng ating tahanan. Ang tamang sagot ay aso. Magaling. Pangatlo, isang uri ng hayop na makikita sa zoo. Ito ay mahilig sa saging at palaging nakalambitin. Ang tamang sagot ay unggoy. Magaling. Pang-apat, isang uri ng hayop na makikita sa bukirin. Pinagkukunan ito ng itlog at karne. Ang tamang sagot ay inahing manok. At panghuli, uri ng hayop na ninirahan sa tubig at karagatan. Ito ay hinuhuli ng mga mangingisda para sa kanilang hanap buhay. Ang tamang sagot ay isda. Magaling mga bata! Ngayon, dumako na tayo sa ating talakayan. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mga bahagi ng katawan ng hayop. Narito ang mga hayop at ang kanilang parte. Una dyan ay ang bahagi ng katawan ng kamelyo or camel. Ang camel ay may mata or eye, ears or tenga, nose or ilong, mouth or bibig, neck or leeg, paa or leg, hoof o ang kanyang kuko, tail or kanyang buntot, and then hump or bukol sa likod. Narito naman ang bahagi ng katawan ng ibon or bird. Ang bird ay may beak or tuka, head or ulo, eyes or mata, wings or pakpak, tails or buntot, leg or paa, and then feather or tinatawag nating bagwis. Narito naman ang ilan sa mga bahagi ng katawan ng ostrich. Ang ostrich din ay may mga mata, meron din itong beak or tuka, neck or mahabang leeg, body or katawan, wings or pakpak, and then leg or paa. Narito naman ang ilan sa bahagi ng katawan ng buaya or crocodile. Meron siyang may long snout or mahabang ilong, nose tail or butas sa ilong, tooth or ngipin, scale skin or kaliskis sa kanyang balat, tail or buntot, leg or paa, belly or tiyan, and then eyes or mga mata. Narito naman ang ilan sa bahagi ng katawan ng dragonfly. Ang dragonfly ay may wings or pakpak, antenna, eyes or mga mata, thorax, and then abdomen. Narito naman ang ilan sa bahagi ng katawan ng baka. Ang baka ay may horn or tinatawag nating sungay, ear or tenga, body or katawan, tail or buntot, hoof or sa Tagalog ay kuko, then leg or paa, mouth or bibig, nose or ilong, and then eyes, mga mata. Narito naman ang ilan sa bahagi ng katawan ng balyena or whale. Nandyan ang blowhole, eyes or mata, flank or buntot, ventral plates, and then mouth or bibig. Narito naman ang ilan sa bahagi ng pupa or sheep. Ang sheep ay mayroong head, ulo, ears or mga tenga, body katawan, tail or buntot, hoof or kuko, leg or paa, mouth or bibig, and then nose or ilong. Narito naman ang ilan sa bahagi ng katawan ng oso o bear. Meron siyang head or ulo, ears or tenga, eyes mga mata, nose, ilong, mouth or bibig, or kanyang balahibo na bumabalo sa kanyang katawan,
claw or kuko, paw, leg or paa, and then body o katawan. Narito naman ang ilan sa bahagi ng katawan ng agila or eagle. Ang eagle ay meron din ulo or head, eyes or mga mata, beak or tuka, wings or pakpak, feather or bagwis, claws or kuko, then tail or buntot. Ito din naman ang ilan sa bahagi ng katawan ng daga o rat. Ang rat ay meron whisker or tinatawag nating bigote. Meron din siyang head or ulo, ears or tenga, nose or ilong, mouth or bibig, body, katawan, leg or paa, and then tails or buntot. Narito naman ang ilan sa bahagi ng katawan ng manok. Ang manok ay may mga mata, meron siyang thumb, beak or tuka, wattle, breast or dibdib, leg or paa, wings, pakpak, and then tail or buntot. Narito naman ang ilan sa bahagi ng katawan ng zebra. Ang zebra ay may mata din, may muscles, may chest, may leg or paa, hoop or kuko, tail or buntot, body o katawan, mane, and then ears or tinga. Narito naman ang ilan sa bahagi ng katawan ng isda. Ang isda ay may head or ulo, eyes or mga mata, mouth or bibig, scales or kaliskis na bumabalot sa kanyang katawan, tail or buntot, and then fin or tinatawag nating palikpik. Narito ang ilan sa kalimitang bahagi ng mga hayop. Una dyan ay ang mga hayop ay may ilong. Ito ay ginagamit nila upang makaamoy at makahinga. Sunod ay bibig. Ito ay binubuo ng ngipin at dila na ginagamit sa pagnguya ng kanilang pagkain. Meron din silang binti o paa na ginagamit nila upang makalakad, makatakbo at makatalon. Ang mga ibon din ay merong pakpak. Ito ay ginagamit nila upang makalipad sa himpapawid. Ang mga isda naman ay merong palikpik na ginagamit upang sila ay makalangoy. At meron silang mga mata na ginagamit upang sila ay makakita. Umako na tayo sa inyong pagsasanay. Three, two, one, zero. Tingnan nga natin kung tama ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, ito ay ang kanyang tenga. Mahusay. Pangalawa, ito ang kanyang dila. Magaling. Pangatlo, ito ang kanyang paa. Pang-apat, ito ang kanyang mga mata. At panghuli, ito ang kanyang buntot. Magaling mga bata. Ngayon, dumako na tayo sa pangalawang gawain. Panuto, tukuyin ang pagkakaparehong parte ng mga sumusunod na hayop. Para sa dalawang hayop na nasa larawan, tukuyin ang kanilang pagkakapareho. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para tukuyin ito.
kung ano yung mga nakuha yung pagkakapareho nila. Una dyan ay, pareho sila ay may paa. Pangalawa, pareho sila ay may mga mata. Ikatlo, pareho sila may mga tenga. Pang-apat, pareho silang may mga ilong. At panghuli, pareho silang may bibig. Mahusay mga bata. Para sa pangalawang mga larawan, tukuyin ang kanilang pagkakapareho. Bibigyan ko ulit kayo ng 5 segundo para tukuyin ito. Tingnan nga natin kung ano yung mga nakuha. Ang kanilang pagkakapareho ay pareho silang may pakpak. Pareho din silang may tuka. Pareho sila din may mata. Pareho din silang may paa. At pareho din silang may bagwis or pakpak. At panghuli, pareho din silang may bagwis. Para sa huling mga larawan, tukuyin ang kanilang pagkakapareho. Bibigyan ko ulit kayo ng 5 segundo para tukuyin ito. Tingnan natin kung ano yung mga naisulat yung pagkakapareho nila. Sila ay magkapareho ng silang may buntot. Pareho din silang may mga mata. At pareho silang may bibig. Mahusay mga bata. Tandaan, ang mga hayop ay may mga bahagi ng katawan na maaaring magkakatulad o magkakaiba sa isa't isa. Karamihan sa mga hayop ay may sungay, bibig, mata, ilong, pakpak, katawan, paa, at iba pa. Ito ay nakakatulong sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Para sa inyong